po sa ating lahat at palakpakan po natin ang Panginoon. At batiin po natin ang bawat isa. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po. Mga kapatid, ngayong pong gabing ito at bukas ay ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. The Solemnity of Mary, Mother of God. At sa salitang Latin at iba't ibang lengguwahe, ito po yung tinatawag nating Theotokos, ang pagiging ina ni Maria, God o the bearer of God, ang tagapagdala ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, bakit po natin ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan na ito? Una po sa lahat, pinaparangalan natin si Maria bilang ina ng Diyos, bilang ina ng ating tagapagligtas. Kaya palakpakan po natin ang mahal na Birhen. At napakatagal na taon na po nating pinagdiriwang at pinaniniwalaan ang katuruang ito ng simbahan. Father, kailan po ito dinefine ng ating simbahang Katolika? Mga minamahal kong kapatid, 431 AD pa po na ito ay itinuturo sa atin ng simbahan. Historically speaking, nung nagkaroon ng Council of Ephesus. Ano po itong konsehong ito? Ito po yung pagtitipo ng lahat ng pinuno ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo upang pag-aralan at pagtibayin ang katuruan na dapat paniwalaan ng lahat ng Kristiyanong Katoliko. Amen? Kaya hanggang ngayon, maraming salamat at binigyan niyo po ng oras ang banal na misang ito, sapagkat ang kapistahang ito o dakilang kapistahan na ito ay holiday of obligation tulad ng Immaculate Conception. Mga minamahal kong kapatid, ito po ay pinalaganap ng simbahan upang ituro sa atin na si Jesus ay tunay na Diyos at tao rin namang totoo. At si Maria, tandaan, hindi natin sinasamba, pero pinaparangalan natin. Bakit po? Ang unang nagparangal kay Maria ay ang Diyos. Amen? Kaya sino tayong mga tao para hindi natin parangalan ang ina ng Diyos? Muli, palakpakan natin ang mahal na Birhen. Kaya importante po mga minamahal kong kapatid, no? Isa sana sa New Year's resolution natin na aralin, palalimin ang ating kaalamanan sa ating pananampalataya at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Lalo na sa generation natin ngayon na kung saan maraming pag-atake sa pananampalatayang Katoliko. Dapat strong, firm, at matatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos bilang Katoliko. Mga minamahal kong kapatid, kung titignan po natin itong dakilang kapistahan na ito, Father, ano naman po ang relasyon nito sa pagtatapos ng taon? Mga minamahal kong kapatid, napakagandang balikan natin ang buhay ni Maria. Alam po ninyo, sa pagtatapos ng taon na ito, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng halimbawa ng mahal na Birhen ni Mama Mary. Alam po ninyo, si Maria bilang isang tao, nakaranas din yan ng mga bagay na hindi maintindihan. Nakaranas din siya ng mga masasakit na karanasan sa buhay. At tayo rin bilang mga tao, marami tayong babauning kwento mula sa taong 2025. Magaganda o pangit mang kwento, masasakit man o masasayang kwento,
Yung iba sa atin, natanggap sa trabaho. Yung iba sa atin, natanggal sa trabaho. Yung iba sa atin, nakahanap na ng forever. Yung iba sa atin, iniwan ng forever daw. Marami sa atin, gumaling sa sakit, at marami rin sa atin ang nagkasakit. Marami sa atin, masaya. Yung iba, magdiriwang ng New Year, kulang na ang pamilya dahil namatayan. Mga minamahal kong kapatid, masakit. Marami tayong kwento ng karanasan. Marami tayong babauning tanong sa Diyos. Pero alam po ninyo, kung marami tayong tanong sa Diyos, marami rin siguro tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi hindi niya tayo pinabayaan. Ganon si Maria. Sa kabila ng mga bagay na hindi niya maintindihan, si Maria, si Mama Mary, naging tapat, naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sana po sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito o dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos, isa po sana sa New Year's resolution natin, ang pagbabago po ay hindi nakaugnay sa taon. Ang pagbabago po ay nanggagaling sa puso ng tao. Kung ngayong 2025, medyo pinanghihinaan tayo ng pananampalataya, sana ngayong 2026, tignan natin ang imahe ni Maria. Sa kabila ng masasakit niyang karanasan, hindi niya iniwan ng Diyos. Sapagkat kahit kailan, hindi siya iniwan ng Diyos. At ang bawat isa sa atin, hindi tayo iniwan ng Diyos kahit minsan sa buhay natin, iniwan natin ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, yan po ang tatandaan ninyo. Kaya sana, sa pagsalubong natin ng bagong taong 2026, bilang isang pamilya, padre de pamilya, ilaw ng tahanan at mga anak, sama-sama po kayo magdasal sapagkat ang pagpapala ay hindi nakukuha sa paputok. Ang pagpapala hindi nakukuha sa pagtalon. Ang pagpapala pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen? Kaya sana pagtungtong ng 12:00 ng hating gabi mamaya, mauna sana yung sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo bago natin unahin ang salitang Happy New Year. Unahin natin, thank you Lord, bless us Lord. Kahit na mahirap ang buhay, hindi mo kami iniwan. Amen? Nawa mga kapatid, sa pagsalubong natin ng bagong taon, patuloy tayong panahanan ng grasya ng Diyos sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ang ina ng Diyos at ang inspirasyon natin sa Lasalet. Ngayon at magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat at ipahayag